Tunghayan na naman po natin ang isa na namang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon dito sa Masdan Mo ang Mga Bata. Isa ang lalawigan ng Zambales sa masasabi nating mapalad sa mga likas na yaman dahil sa mga malalawak na karagatan at mga bukiring nagbibigay ng maayos na pagkakakitaan sa mga naninirahan dito. Dito sa bayan ng Narciso, Zambales, aming nakilala ang 11 taong gulang na si Pinong. Maliit pa lamang si Pinong ay nakamulatan na niya ang magtrabaho sa bukid. Ito kasi ang pangunahing hanap buhay ng mga taga San Narciso. Ako po ay nagsusuga ng kalabaw at nagtatanim po ng saluyot at saka ampalaya. Nag-uugas po ng plato, nagliligpit po pa ng igaan pag umaga po. Siya ang kasama ko magtatrabaho talaga dito. Kaya talaga tinuturuan ko siyang magkuhan sa bukid. Wala nang ibang hanap buhay dito kundi bukid din. Masipag din po siya magtrabaho sa bukid. Yung nagdidilig ako sa mga tanim ko noon, kasama ko siya. Matinding sikat ng araw ang sumasalubong sa mag-ama tuwing sila ay tumutungo sa bukid. Kung kaya't pagod at pawis ang laging nararanasan sa maghapon. Ngunit hindi ito alintana kay Pinong. Mas gusto ko po magtrabaho kaysa maglaro. Naawa po ko kay Papa. Hanggang kaya ko pang magtrabaho. Nagtatrabaho talaga ako. Para lang sa kanila naman yun, para naman sa akin yun. Wala po kasi kaming pera. Kaya po nagtatrabaho si mama ko para magkapera po. Bagamat nasa murang gulang pa, ay nauunawaan na niya ang kalagayan nila sa buhay. Hindi man sila pinalad na magkaroon ng marangyang pamumuhay, kontento na sila sa kalagayan nila sa kasalukuyan. Isang kahig, isang tuka. Ngunit, nang aming tanungin kung ano ang nais ni Pinong na maging balang araw. Pulis po. Pulis? Po. Ba't gusto mo maging pulis? Para makatulong po na nanguhuli po ng magnanakaw po. Kung gusto mo maging pulis ka ako, mag-aral kang mabuti ka ako sa kanya para maabot mo rin yung pangarap mo. Si Pinong kasi hindi siya masyadong mabarkada. Mga kapatid lang niya ang niya, nakalaro niya dito. Kapag sinabi kong magtrabaho kami, sumasama naman. Kapag wala ako, siya nag-aalaga sa mga kapatid niya. Nay, tay, ako na lang po ang gagawa ng trabaho niyo kasi matanda na po kayo. Isang simpleng pangarap na maaabot lamang, kung hindi, magiging isang malaking hadlang ang kahirapan. Tulungan natin siyang maranasan ang buhay, pagkabata at maabot ang kanyang pinapangarap. Nasa mga kamay man niya ang kanyang kapalaran ay maaari pa rin natin siyang matulungan sa pamamagitan ng paggabay patungo sa tamang landasin sa mga katulad niyang itinuturing na pag-asa ng ating bayan. Kay Daniel, maraming salamat po sa Diyos.